Special coverage. Special coverage. Nagpapatuloy po ang special coverage ng DZMM, the DZMM special coverage. Alerto sa habagat. Hi, hello and good morning. Mix Pusos po. Mga kapamilya at mga kaserbisyo. August 10, 2026. Patuloy nga po talaga tayong na-experience po natin ang patuloy na ulan. Actually, since last week pa po ito. Kanselado po ang mga klase sa eskwela. At least po nung Thursday, Friday and today sa Quezon City, at least sa Quezon City Public and Private Schools, suspended nga po at nakita nga po natin all over social media yung mga posts po ng ating mga kababayan ng mga netizens. Baha nga po, binabaha nga po sa iba't ibang lugar, at least sa Metro Manila, particular na po dyan sa Rizal, sa Parañaque. At on the way here po sa ating pong pagdadrive, yung mga motorista, baka napansin nga din po natin ang mga uka-ukang kalye. Actually, malalalim po yung mga lubak Kaya po especially po para po sa ating mga delivery riders, sa mga nagbibisikleta, sa mga nagbomotor, ingat po tayo sa daan. Focus po tayo sa daan kasi po yung mga lubak napakalalim po. Ay ingat po tayo dyan. Maulan na nga po, patuloy ang pag-ulan, binaha na nga po tayo. Sana po maiwasan nga din po natin ang disgrasya. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Busos po ito. Again, this is the DZMM special coverage ng Alerto sa Habagat. Sabayan din po tayong napapanood sa ABS-CBN News Channel or sa ANC. DZMM Teleradio, DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ingat po tayo sa ating mga biyahe. At ngayon, sa linya po ng telepono, Tamara, patuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga lugar na apektado ng mga pag-ulan at pagbaha. Nandyan po ang ating reporter na si Pamela Vasquez. Pam! Yes, Nick, sa panayang sinabi ni House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Francisco Paulo Ortega V na maaga silang naka-request ng budget o pondo bilang tulong at tugon sa mga apektadong lugar at pamilya. Katunayan, magbababaan nila sila ng karagdagang assistance sa 3 hanggang 5 milyong piso, depende yan doon sa pangangailangan ng bawat lokal na pamahalaan. Sa tayaan niya ni Ortega ay nasa higit 30 milyong piso ang halaga ng early assistance. Samantala, sa lalawigan o distrito naman niya ay nasa higit 44 na pamilya pa niya ang nasa evacuation centers na nakatira sa tabi ng ilog o nasa coastal barangay. Patuloy naman ang pamamahagi ng LGU ng hot meals sa mga evacuation center. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ang oras po, 11:08 ng umaga. Alerto sa habagat. The DZMM special coverage. Basta DZMM. Makakausap po natin sa linya ng telepono. Actually, bago po natin yan i-introduce, nakikita po natin ngayon sa ating inset. Para po sa mga nanonood ng TV or on your screen, sa Marikina River po yan Kung di ako nagkakamali, second alert. Just breached the second alert, 16 meters. Ayan, second alarm. 16 meters po yan sa Marikina River. Okay, so ngayon po makakausap po natin sa linya ng telepono. Ukol po sa lagay ng mga dam sa bansa, Pag-asa hydrologist, Mr. Joffren Habaluya. Sir, good morning po. Mix Busos po dito po sa DZMM. Magandang umaga rin po, Sir Migs, at sa mga kababayan po natin na nakatutok po sa inyong programa. Sir, meron po tayong latest data ngayon.
As of 10 a.m., tama po ba, sir? Just to confirm, 80 meters na po sa Lamesa Dam at ang spilling level po niyan, ang threshold level po niyan is nasa 80.15 as of 10 a.m. Tama po ba ito, sir? And ano po ang mga lagay po ng mga dam sa ating bansa, Sir Joffren? Yung latest po sa Lamesa is 80.11 meters na po. So, for around 0.04 meters na lang po bago po umabot po doon sa overflow level. Meron po kaming in-issue for the past, I think, 2 days na po yung flood bulletin for Tulyahan River. So, para in preparation na rin po dito sa sakaling pong dumagdag po yung tubig ng Lamesa dito po sa Tulyahan River and ma-warn po yung mga communities natin. Kabilang na po yung portion po ng North Fairview, Novaliches, and Camanaba area po. Opo. And then, for other dams naman po, meron po tayong mga dams ngayon na nagkakandak ng feeding operations. Yung una po is yung Ipo. Isang gate po yung nakabukas sa Ipo, 0.3 meters yung total gate height with 59.30 cubic meters per second na outflow. Dito naman po sa Northern Luzon sa Ambuklao and Binga. Yung Ambuklao po is currently 7 gates po yung nakabukas. 3.5 meters yung total gate height with 467.43 cubic meters per second na outflow. Meanwhile, yung Binga, 6 gates ang nakabukas, 4 meters po yung total height and 522.56 cubic meters po na outflow. Bali po, nagpalabas din tayo ng mga abiso sa ating mga kababayan, especially dito sa Barangay Ambuklao, sa Bocod, Benguet, and Barangay Dalupirit, in Tinogdan, sa Itogon, Benguet. Ito po yung mga downstream communities po ng dalawang dam po na ito na posible maapektuhan po dahil sa significant na pagtaas ng tubig sa ilog. Opo. Sir Joffren, from a practical sense, simulan ko po dito sa Lamesa Dam, 80.15 po ang threshold level and you mentioned 0.04 na lang. Pag sabihin po natin, 80.15 or 80.16 meters na po siya, nasa spilling level na po siya. So what does this mean? Ibig sabihin po ba magpapakawala na po ng tubig? And paano po? Meron po bang phasing yan? May sistema po ba yan? May proseso po? Para kasi syempre, pag magpakawala ng tubig, baka mamaya, baka mas dumami po yung tubig sa mga kali at komunidad. Okay, in the case of Lamesa Dam, essentially ito po ay isang overflow dam. Ibig sabihin po, yung tubig sa watershed is naiipon po dito sa Lamesa. And then kapag umabot po ng 80.15, any additional rainfall will flow down dito po sa Tulyahan River. Ibig sabihin po, yung kapag nagkaroon pa po ng mga pag-ulan sa mga susunod na oras, and then lumagpas siya sa spilling level, yung mga rainfall po na yun ay magiging runoff and dadaloy po dito sa Tulyahan. So wala pong gate itong Lamesa Dam. Opo. But sir, siguro sa nakikita po ng Pag-asa ngayon, uulan pa po ba ng malakas? Will we see better weather po in the next coming hours? Kasi malapit na po ito. Sabi niyo po kanina, 80.11, wala pa pong isang oras. Maari nga po talaga magkaroon ng spillage kapag lumakas pa po ang ulan dito po sa nasasakupan po ng Lamesa Dam. Opo. Yun po, close monitoring po tayo for Lamesa kasi expected pa rin po natin na meron pa rin mga pag-uulan within the day. Although sa mga susunod po na araw, base po sa mga forecast is bababa naman na po. Po. Sir, to confirm, para po sa mga practical knowledge din po ng ating mga kapamilya, yung Tulyahan River po, ano po yung mga nasasakupan nito? Maraming syudad din po eh. At mga katabing probinsya din po ng Metro Manila. Opo, dito po sa Lamesa Dam, sa Tulyahan po. So, ito po yung mga possible na daanan po ng ilog. So, meron po tayo sa may Fairview, sa may Forest Hill Subdivision, Quirino Highway, Santa Cateria and San Bartolome sa Quezon City, and then sa Valenzuela po, din sa may bandang Ugong, sa North Expressway, sa La Huerta Subdivision, and portion of Malabon, pati Nabotas po. Sir, mga low-lying din po yan, di ba sir, sa may Camanaba? Opo. Mga low-lying po and yung mga katabi po ng ilog, yung po yung maapektuhan po talaga kapag tumaas po yung tubig sa Tulyahan.
Opo, so talaga po magdadasal po tayo talaga na sana po hindi na po umulan and ma-manage po at least ng lamesa in particular po sa mga nasasakupang area na to na posibleng daluyan ng Tulyahan River. Ako, magkakatabi po yan and we'll just hope for the best. Pagdating po dito sa Ambuklaw, you mentioned, sir, na 7 gates na po. Tama po ba, sir? Yung kumbaga nag-release po ng 7 gates Ambuklaw. Saan po ba nasasakupan nito, sir? Ambuklaw Dam. Ang Ambuklaw po, ang direct ang communities po na posible maapektuhan is yung Ambuklaw, Barangay Ambuklaw po dito sa Bocod, Benguet. Saan po, sir? Sa Benguet, sir? Opo, sa Opo. Bocod, Benguet. Opo. So 7 gates na po yung na-mention nyo po kanina na nag-release na po ng tubig. Tama po ba? Kailan po ito nagsimula? Kailan po simula mag-release, sir? Nung ano pa po ito nung August 9 po. August 9, teka lang po sorry lang po, check lang namin yung data. No worries, August sir. 8, sorry. Simula August 8, nag-start na po silang mag-conduct ng speeding operation dahil nga po tuloy-tuloy kasi yung pag-ulan dito sa western side po kasi ito, no? Yung habagat po natin doon, tumatama talaga siya sa western side ng Luzon. Kaya simula August 8 po, meron na pong speeding operation until today. And according to our data din, sir, no, yung 752 meters po, yung normal high water level nitong Ambuklaw. And nag-release na siya. So, ibig sabihin, tama ba, sir? Tama ba tong data ko? Parang nasa over 467 centimeters ba? Tama po ba? Kung ba't po tayo nag-release? More or less? Ayun po, kaya po nag-conduct ng speeding operation. Parang hindi po umabot doon sa 752 na level. Yes. Opo. So, managing tayo. And anong naging effect nun? Sir, ano po ang effect kapag nagkaka-spilling quote-unquote operation sa isang lugar? Baka, sana naman hindi mag-overflow o hindi naman bumaha, di ba po, sir? Apo, yun po yung sabing reason. Although kapag ganito pong may speeding operation, once nag-release po ng tubig yung dam, yung mga downstream communities po, possible po, kasi significant po yung tubig na dadaloy po dun sa ilog. So yung mga communities po malapit doon sa ilog, sila po talaga yung directly na maapektuhan po nito. Opo. Isa pa po sa mga binabantayan nating dams, Sir Joffrin, is ito pong Angat Dam na nandyan naman po sa may Central Luzon. Kamusta na po ang sitwasyon dito? Medyo maganda. Ayun po yung magandang balita dito sa nangyayari po sa atin so far. Kasi yung Angat po is above na siya doon sa critical low level na 116. So kaninang alas 8 ng umaga, 170.47 meters po yung level ng tubig sa Angat. Tumaas po ito ng 8.66 meters for the past 24 hours. Bali po, 10.66 meters away na lang po doon sa roll curve elevation. Yung roll curve elevation po, ito po yung ideal na level na dam para magampanan yung mga functions. Okay. Sir, to reiterate, ngayon po, ano po ang current water level niya sa Angat Dam? Angat Dam is 170.47 meters. Okay, so far so good kasi kanina po as of 8 a.m. yan So, kumbaga managed po sa Angat Dam. And ang kanyang threshold level, tama po ba ito is 210 meters? Opo, yun po yung normal high water level na Angat. Ito po yung parang, in simple terms, parang ito yung full capacity niya. Correct. Opo. And we talk about ito pong difference na 40 meters from 170 to 210. Ano po ba yan? It would, kailangan po ba niya ng maraming ulan or medyo malapit-lapit? Umulan lang ng konti, baka mapuno yan. Umabot na po sa 210. Malayo-layo pa po. Almost 1,000 plus millimeters of rainfall po yung kailangan para ma-reach po yung normal high water level. So, malaki po yung buffer pa natin dito sa Angat in terms of kung flooding yung pinag-uusapan. Okay. Huling tanong na lang po, Sir Joffrin, ano pa po ang binabantayan ng inyong hanay in your department dito po dahil sa habagat? Opo. Yun po, especially dito sa Metro Manila, meron tayong mga gauging stations. Nakikita po natin real-time yung lagay ng condition po ng mga water, mga streams po natin dito sa Metro Manila. So, para sa ating mga kababayan is makinig po sa mga warning siren kapag kami po ay nagpatunog and then
tingnan po yung mga ilalabas namin yung flood bulletins and general flood advisories po. May kita po lahat yan sa Pag-asa website and Facebook pages po ng Pag-asa. Maraming salamat po sa Pag-asa hydrologist Joffren Habaluya. Sir, maraming po salamat. Thank you po. Ilang lumikas sa Barangay Malanday, Marikina City minamabuting hindi bumalik sa kanilang tahanan. Nandiyan po si Zeus Legaspi. Zeus. Migs, kahit paunti-unti nang umaalis sa evacuation center sa Malanday Elementary School ang ilan, nasa halos 600 pamilya pa rin ang pansamantalang nanunuluyan sa paaralan. Sa pinakahuling tala ng Barangay Malanday, higit 3,200 individual ang nananatili sa paaralan. Karamihan sa mga lumikas ay nagtungo rito sa evacuation center kagabi nang umabot sa ikatlong alarma ang antas ng tubig sa Marikina River. Kanina bumaba na sa ikalawang alarma ang level ng tubig kaya ang iba bumalik na rin sa kanilang mga tahanan. Pero ang ilang gaya ng 69 na taong gulang na si Nanay Gloria, nag-aalangang muling bumaha sa kanilang tahanan kaya sa evacuation center na lamang anya magpapalipas ng maghapon. Narito ang tinig ni Nanay Gloria, isa sa mga lumikas. Kaya pagkagat ako tinigap marunong baka lalo pag lumaki. Kasi ano yung tubig eh. Malakas ang ulan. Walang tigil. Ayon kay Nanay Gloria, kagabi umabot sa Lagpas Baywang, halos nasa dibdib niya na yung level ng tubig doon sa kanyang inuwian na sakop ng Barangay Malanday. Kaya agad silang lumikas para kung sakaling tumaas pa ang tubig na ito ay nasa ligtas silang lugar. Batay sa datos ng Marikina LGU, higit 2,000 pamilya o katumbas ng tinatayang 11,000 individual ang lumikas sa evacuation centers na nakakalat sa lungsod. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado Zeus. ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi. DZMM. Zeus, magtatanong lang ako, Zeus, second alarm. Sabi mo nga kanina, humupa sa second alarm, may mga ibang umuwi na. Pero usually, para sa Marikina LGU, pag second alarm, ano ang protocol? Ang second alarm, Migs, ay voluntary evacuation ito. Nag-aabiso lamang sila sa mga residente na kung gusto nilang lumikas ay maaari na silang pumunta sa mga evacuation center. Samantala, pag umakit naman yan sa third alarm, Migs, ay dito na ipinatutupad yung persahang paglikas o forced evacuation. Zeus, tapos pagdating dyan sa Marikina, kasi syempre yan ang binabantayan natin simula nung unang panahon pa. Kamusta ngayon? Madali bang mag-subside? Baka meron kang mga conversations dyan sa LGU na nag-improve ba yung kanilang drainage systems? Kapag ganitong klase ng ulan, hindi nga ito bagyo habagat lang na-push ng isa pang bagyo actually, di ba? Na habagat na nag-intensify. Tapos dumami yung tubig. Mas mabilis ba daw mag-subside ngayon sa mga ganitong panahon? Sa mismong obserbasyon natin, Migs, mas mabilis humupa ngayon yung tubig kapag tumaas yan dito sa lungsod ng Marikina. Ang napansin kasi natin, Migs, yung iniikutan talaga natin dito ay yung malapit doon sa mismong ilog. Ito yung sa may Barangay Santo Niño, pati doon sa may C5 Access Road hanggang Major Dizon Street. Yan yung mga iniikutan natin. At napansin natin kanina, Migs, ay humupa na, wala na yung tubig doon sa bahagi na iyon. Pero nung nagko-cover din tayo dito sa Marikina, eksaktong isang taon ang nakalilipas, ay kung ikukumpara natin, kung ibabangga natin yung obserbasyon natin, ay talagang mas mabilis ngayon na bumaba yung tubig kumpara noong nakaraang taon. Alright, Extra Zeus. Maraming salamat. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM. Maraming salamat, Zeus Legaspi. At ngayon, makakusap po natin si Jom Garner dyan po sa Parañaque. Baha sa ilang lugar sa Parañaque. Humupa na daw. Jom Garner, pasok please. Migs, humupa na nga ang baha sa ilang flood-prone areas na pinuntahan ng Radyo Patrol sa lungsod ng Parañaque, kabilang ang sa Valley 2, San Antonio. Tao ang baha kahapon at ang Dr. A. Santos Avenue sa Sukat. Sa pag-ikot ng Radyo Patrol, naabutan pa natin si Parañaque Mayor Edwin Olivares na nag-i-inspeksyon kasama ang ilang pang opisyal ng lungsod sa isinasagawang pumping sa drainage sa Dr. A. Santos Avenue. Ayon kay Olivares, 2 mobile booster pump ang umiikot sa lugar, katuwang ang isa pa mula sa MMDA para tumulong sa tuluyang pagpapahupa ng baha sa lungsod. Doon sa Valley 2, dito sa ating San Isidro, galing ako kanina doon sa may Westmont, meron tayong tumagilid na konti ng ating riprap doon.
yan, yung tubig ng ating creek, hindi siya tuloy-tuloy. Ngayon, tinanggal natin yung mga debris doon. So, tuloy-tuloy na ang daloy ng tubig natin doon. Sa moonwalk naman, meron tayo doon, pero halos gutter deep lang naman sa gutter deep. At ang bilis mawala ang tubig po natin. Now, may umiikot din tayo lahat ng ating task force para to make it a point na malinis lahat ng ating manhole. Ibinahagi naman ng isang residente sa San Antonio ang perwisyo na dulot ng baha o ng dulot di umano ng gumagana na pumping station sa kanilang lugar na lalo pa umanong nagpabaha. Sisimula po yun ginawa po yung pump station po dyan sa amin. Simula po nung lumalim na po yung baha dito sa Bali to. So may pump station meron pero po. hindi gumagana? Hindi po nila binubuksan eh. Kasi simula po nagkaroon ng ganun, lalong lumalim po yung baha dito sa Bali to. Dati hindi naman ganun kalalim yung baha. Simula nun, ayan, lumalim. Ayon sa LGU, nasa 200 pamilya na lang umano ang kasalukuyang nasa mga nasa evacuation centers. Pero inaasahan na rin na magsisiuwian na rin sila dahil humupa na nga ang baha. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Jom. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner. Yes, Mig? Yes, Jom. Jom, kasi ito nga ang Sukat Road di ba? Napaka-crucial niyang daanan na yan kasi yan ang gateway to the airport sa mga NAIA terminals. Actually, ilang taon na yan. Dekada na yung binabaha dyan, especially dyan sa isang malaking mall. Yung pakurba kasi yan Tas alam ko merong construction underway. So siguro sa mga observation mo dyan, kasi marami nga rin sa social media na nagsasabi na, nako, lumaki na daw sila. Meron akong isa nakita nag-viral na post, Jom, sa social media. Bata pa lang siya, baha na. Hanggang kayo nagtatrabaho siya, baha pa rin. So is it a mixture of debris, low-lying area din ba dyan? And forever na ba talaga magbabaha dyan sa may Sukat Road, Jom? Alam mo, Migs, natanong natin kanina, mayroon ding interview tayo kay Mayor Olivares at in-explain niya nga na tuwing tag-ulan, natural naman din kasi talaga na bumabaha nga dito sa lugar na to. Pero kasi meron din silang mga, long-term measures, na in place para nga short-term measures, para nga maiwasan o kung hindi naman ay maibsan itong mga pagbaha. Ayon sa kanya, meron 2 umiikot na mobile pump booster o mobile booster pump sa lungsod at isa pa mula sa MMDA para kahit papano makapatulong naman ito dun sa pagbaha. Doon naman sa residente na nakausap natin, dito rin yan banda sa may Dr. A Avenue, Dr. A Santos Avenue, malapit yan dun sa isang sikat na mall na binabanggit mo, nabanggit naman niya na hindi umano gumagana yung pumping station doon. Babalikan natin yan kay Mayor Olivares kung ano nga ba talaga yung dahilan kung bakit hindi gumagana o hindi nila pinapagana itong pumping station na to na ayon naman dun sa mga residente ay nagdudulot ng lalong pagbaha sa kanilang lugar. So Jom, siguro baka ma-mention mo ulit, kamusta na ang sitwasyon ng baha, especially sa mga main roads, particular na dyan sa may Dr. A Santos, sa mga ibang dinadaluyan ng mga waterway, C5 extension malapit din dyan Jom. Mix, sa pag-iikot ng Radyo Patrol, nakita natin na yung dito sa may ilang bahagi nitong Dr. A Santos Avenue, gutter deep na lang yung taas nitong baha. Pero lahat ng mga kalsada na nadaanan natin so far ay passable na dahil umupa na nga yung baha kanina mga umaga at ngayon passable na. Panghuli na lang, Jom, Jom, sa mga nakausap pong residente, kamusta yung yung syempre nagbaha, 'di ba? Yung pumasok yung tubig sa kanilang mga bahay, inabot ba ng first floor, lagpas tao ba, waist deep lang? Ano yung mga ginawa nila para to manage yung pagpasok ng baha dun siguro sa kanilang mga bahay? Mix dun sa may San Antonio, ito kasi tinukoy na to na isa sa mga low-lying areas dito nga sa may sa may Sukat. Ang kwento nila, umabot hanggang dun sa first floor ng kanilang mga bahay. Yung isang residente na nakausap natin, nasira yung kanilang mga gamit. Yung may mga second floor, nakisuyo muna sila doon na dalhin muna yung mga gamit nila doon. Pero itong nakausap natin na si Miss Joanna,
nabanggit niya, nasihain ko nilang ilang mga equipment gaya ng TV, binenta na umano nila yan sa junk shop para kahit papano mapakinabangan. Yung mga sala set nila naglutangan din daw kahapon. Pero ngayon, nung naabutan natin sila kanina, patuloy pa rin silang naglilinis dahil nga inabot nga yung kanilang sala, maraming putik na pumasok sa kanilang mga bahay. Follow-up, Jom. First time ba nila na-experience yan? Alam mo, nakakwento na nila na palagi naman na itong nangyayari, pero itong particular sa May Valley 2, ang reklamo nila, simula na nagkaroon ng pumping station dyan, ay lalo, imbis na makatulong, lalo umanong nagdulot pa ng mas mataas na pagbaha itong yung sa kanilang lugar. No? Siguro maganda magkaroon din tayo ng follow-up question dyan sa LGU kung bakit ganun yung sitwasyon at para rin mapaliwanagan yung mga residente kung bakit nga ba ganun na nangyari is na sisihin din yung pumping station. Alright. Extra, please, Jom. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Instrenta. Maraming salamat, Jom Garner. At sa ating pagbabalik, makakausap po natin ang walang iba, ang DOH Secretary na si Secretary Brix Pujalte dito po sa DZMM. Magbabalik po kami ang oras, 11:31 ng umaga. Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage. Ito po ang DZMM. Ito po ang DZMM. Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage. Kayo po ay nakatutok pa rin sa special coverage ng DZMM, Alerto sa Habagat. Okay, ito po si Nina Corpus at si Migs Bustos. At ngayong umaga po ay tatalakayin po natin ang mga tumataas na banta ng sakit tulad ng leptospirosis, dengue at iba pang seasonal illnesses. At para talakayin po natin ang kahandaan ng ating health sector at para magbigay ng mahalagang tips para sa ating seguridad, makakasama po natin ang bagong kalihim ng Kagawaran ng Kalusugan or DOH, Secretary Dr. Jose Brix Pujalte Jr. Magandang umaga po, Secretary Brix. Magandang umaga, Nina and Mix. Salamat sa inyong anyaya ngayong umaga. Okay, Sec, I'll begin by congratulating you sa iyong bagong post. Nakakailang buwan na po ba tayo, Secretary Brix? Nako, wala pang isang buwan. Wala pa. Okay, bagong-bago pa si Sec, pero matagal na kayo sa medical sector. Kasi bago nito kayo ang head tihuba ng Philippine Orthopedic Center, among other things. Yes, I've been with POC, Philippine Orthopedic Center, for 35 years bago ako na-promote to Health Secretary. And Mr. Secretary, ngayon po talagang yung iyong pagpasok sa DOH ay sinamahan na rin ng pagpasok ng mas madalas na habagat at mga bagyo sa ating bansa. Pwede niyo po bang sabihin sa atin kung ano yung mga binabantayan nating mga sakit ngayong tag-ulan? Binabantayan natin ay yung leptospirosis. Meron tayong mga onting numero dito. From January to August, naitala na ng mga kaso ay 3,237 leptospirosis cases. At sa 3,237, ang mga namatay sa leptospirosis o ang mga komplikasyon dito ay 208.
At 17% lower compared to the same period sa 2025, ngayong 2026. Kaya kahit ganun pa man ay binabantayan natin ang leptospirosis. Gusto ba natin bumalik at ipaliwanag ko sa madla kung ano ang leptospirosis niya? Yes, of course, Sure, sir. Secretary. Yes. Go ahead po. Ang leptospirosis ay isang bacterial infection galing sa species na Leptospira na nakukuha sa tubig na kontaminado ng malimit ay yung ihi ng daga. At nakukuha ito sa lupa, sa putik, at sa maruming tubig. Kaya hindi natin may iwasan sa ating mga lugar na ang mga tao ay sila ay naglalakad sa tubig baha. Ito ay nangyayari kapag may sugat, may sugat ang binti o paa at sila ay lumusong at pumapasok ngayon yung mikrobyo. Dalawa ang phases ng leptospirosis. Ang first phase, mula 2 hanggang 1 buwan, ang mararamdaman ng tao o yung pasyente ay pananakit ng katawan, sakit ng ulo, lagnat, maaring pagtatae, maaring manilaw ang balat, at hindi nalalayo ang pakiramdam ay parang may trangkaso. Ngayon, kapag ito ay hindi naagapan, pupunta tayo sa tinatawag na phase 2. Ito yung mga komplikasyon ng leptospirosis na maaring tamaan ang bato o kidney, ang atay, ang utak, lalo na ang balat ng utak o yung kanyang meninges, kaya maaring magkaroon ng meningitis. Maliban doon, pwede ring tamaan ang puso. Yan ang mga problema sa second phase ng leptospirosis. Kaya meron din siyang tinatawag na mortality. Maaari ring mamatay sa leptospirosis kung hindi ito maagapan. Po, Sec. Sec, good morning. Mix Busos po ito, no? So, syempre, very timely kasi marami nga po ang naka-experience ng baha. Sa report po namin kanina, sa reporter namin kanina at isa Parañaque, meron daw mga cases na yung bahay daw nila, lutang na yung salasit. So, just imagine po talaga, no, na exposed po talaga sa baha. And marami rin po mga nasa evacuation centers. Gano'n din po kahanda ang DOH? Syempre, yung doxycycline, di ba, Doc? Yung prophylaxis na dapat ma-take po ito agad-agad. Handa rin po ba yung ating kagawaran yung pagdating po sa supply, yung pagsusupply po nito sa mga kababayan po natin? Ang aking inumpisahan na yung mga ospital ay maghanda sa kanilang leptospirosis fast lanes na tinatawag at humanda kung may surge capacity. At maliban doon, ang ating mga health centers nagbaba tayo ng, totoo yan, no? Yan ang prophylaxis at yan din ang gamot, yung doxycycline na antibiotic. No? Sinusuri namin ang mga pasyente, yung lumusong sa baha, yung hindi lumusong, yung lumusong na may sugat, at yung walang kinalaman sa paglusong sa baha. May mga gamot tayo, mayroon tayong treatment protocols or prophylaxis na binibigyan sila ng capsule ng doxycycline. Maliban dito, binibigyan din natin ng ang mga tao ng kailangan nila umiwas, no, sa kung hindi man sila makaiwas sa paglusong sa baha, kung maaari ay magsuot sila ng guantes at bota. Yun ang kung mayroon lang naman, no. At pagdating naman sa bahay ay maghugas sa pamamagitan ng malinis na tubig sa mga parteng naapektuhan ng paglusong, kasama sa paggamit rin ng sabon. No? So, kailangan na linisin natin kung tayo man ay nanggaling sa baha. Okay. So, Secretary Bricks,
kailan dapat i-take yung doxycycline? Kasi since prophylaxis nga siya or parang sabi niyo rin it's an antibiotic, ano? Do you take it bago ka lumusong sa baha o pagkatapos lumusong sa baha? It depends, no, yung iyong proximity sa health center o sa mga ospital. Maaari po tayong humingi ng prophylaxis, usually 100 milligrams lang naman ito, yung kapsula. At pag ikaw ay lumusong, dinadagdagan nila ang prophylaxis. Ngayon, pag ikaw ay magkasakit, maaring ikaw ay magpa-admit at ang gamot ay nilalagay na sa dugo o tinatawag nating intravenous, no? Intravenous. Paswero ka na po, no? IV fluid. Opo. Opo. Totoo yan. Opo. So, ang nabigay natin nga yung pag-iwas sa baha at kung sila naman ay nakalusong ay maglinis ng mabuti. At ang nangyayari dito ay ang leptospirosis ay hindi naman talaga sakit lamang ng tao. Ang nag-uumpisa siya sa mga hayop, no? Ang mga hayop kasama rito ang daga, kahit mga aso at mga pusa ay maaring kontaminado o magkaroon ng leptospirosis. Pati nga mga baboy at baka ay maaring magkaroon ng leptospirosis. Kaya dalawa ang pinipili ng leptospirosis, ang mga hayop at ang mga tao. And bago po namin kayo pakawalan, Secretary Brix, paalala po sa lahat kasi hindi lang bukod sa leptospirosis, binabantayan natin yung wild diseases, no? Ito po yung waterborne illnesses, yung influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue, no? Ngayong habagat season. Sec. Siyempre ang dengue ay matagal na nating binabantayan, ngunit gusto ko rin ipahiwatig yung kumakalat na sore eyes at maaring kumalat man ang mga sa ating kamalasan, no, ang dalawa kasi yung conjunctivitis o yung sore eyes. Meron during the summer season, usually virus ito, yung viral, at during the rainy season, yung tinatawag nating bacterial, no, yung kaya ang simptomas ng sore eyes ay yung pagbumuta, pamumula ng mata, yung talukap ng mata ay namamaga, at siyempre pang-apat ay yung masakit ang mata at maaring pakiramdam ay may puwing, no? may bato sa loob ng mata. Okay. Meron din pangatlong klaseng conjunctivitis o sore eyes. Ito yung inflammatory, no? Yung walang kinalaman sa bacteria or virus, maaring makuha to sa sabon o sa makeup o sa allergens, no? Yung mga molde o yung pollen na galing sa mga bulaklak. Kaya mag-iingat tayo kasi dalawang klase ang conjunctivitis, no? Mayroong acute up to 4 weeks yan, no? At ang chronic lampas ng 4 weeks. Ayaw natin magkaroon ng sore eyes kasi napakabilis siyang ikalat, lalo na kung pag tag-ulan, malahat ng tao o madalas mga tao ay nasa bahay lamang. Okay. Kaya mas mabilis kumalat ang sore eyes, no? Makikita nyo buong pamilya may sore eyes na kamakalwan. Opo. Alright. Okay, Sec, maraming salamat po para po sa inyong oras. Sec, we hope we can invite you at another time at better circumstances po para po sa mga programa po ng DOH. Yes, Yan. we are looking forward to your live studio guesting, Secretary Jose Brix Pujalte Jr., ang ating kalihim ng DOH. Thank you, sir, and good luck po ngayong habagat season. Salamat, sir. Thank you. Thank you. Okay, so ito ngayon, no, Ate Nins, no, maraming salamat po sa Secretary po ng DOH, Secretary Jose Brix Pujalte. Actually, Ate Nins, no, kahapon, no, nakita ko nga itong video na ito na merong isang rider
na nakapark lang siya. Actually, nasa CCTV video siya. Okay. Daanan, di ba? Siguro may malaking puno. Siguro nagpapasilong lang siya kasi malakas ang ulan. Biglang bumagsak yung puno. Puno na malaki. Na malaki. At sa kasamaang palad, Namatay siya dahil dito. nasawi po ang rider na ito. Ayan, Oo. nako talaga naman. Mahirap pala. Nako, that's also a learning experience. Nako, bagamat napakasakit. Kawawa naman po yung mga pamilyang naiwan ng rider po na ito. Kaya ngayon, makakausap po natin ang sitwasyon kasi nangyari po yan sa May Rizal. Sa Rizal, ano? Makakausap po natin ang Rizal PDRRMO na si Relly Bernardo. Magandang umaga po sa inyo, Relly. Sa inyo po, Ma'am Nina and Sir Mix. Okay. Sir Relly, bago ko itanong yung sitwasyon sa mga nabahang lugar dyan sa Rizal, pwede po munang malaman yung nangyari po dito sa rider na nabagsakan ng puno at poste dyan sa Antipolo at kung ano po yung tulong na ibinibigay po sa rider po na ito. Po. Yun nga po, ma'am, no? Tayo po ay una nakikiramay po dun sa pamilya ng rider po kahapon, no? Nabanggit nyo nga po, siya po ay nakikisilong lang, no? So makikita po natin doon sa CCTV video, baka nag-iintay lang ng booking or ano po, no? So, pero yun nga po, sa kasamaang palad, natumbahan po siya nung halaman. Pero kasama po nung halaman na yun, meron pong 2 poste na utility post po, no? So, yun po yung nakikita po natin na naging dahilan, no, para po siya po ay masawi. So hindi po yung puno, hindi yung puno, kundi yung poste. Yes, kung makikita po natin po yung mga close-up photos po, meron pong 2 poste, no. Yun nga po, may isang electric post, tapos isa pong telco na post po, no. So kumbaga, yun po yung kasi ang base po dun sa sinabi po ng doktor po natin, po siya dinala, yung blood force po, secondary po yung pagbagsak po nung puno or nung halaman po ang nakatama, ang dahilan po kung ba't nasawi po yung ating kababayan po. Ngayon po, kumusta naman po yung pamilya ng ating rider at ano po yung tulong na ibinibigay natin sa kanya? May mga anak po ba siya? Asawa? Apo, base po dun sa case study po ng ating social workers, siya po ay yung nag-iisa po dito sa Rizal, nakatira po siya sa Barangay San Jose. So, pero yung po mga kamag-anak niya, meron po sa Pasay, meron po sa Catanduanes. So immediately po, kinontak po natin yung kanyang kamag-anak. At inalok po natin sila kasi sa Antipolo, meron po kaming mga libreng serbisyo po sa burol, hanggang sa papapalibing po, no. So nasa pamilya na po 'yun kung ano po yung naging ano po nila, kung iuwi ho ba sa probinsya po. Pero inalok po natin sila noon. Alam ko po ongoing din po yung pakikipag usap po nila doon sa pamilya kung ano po yung maging final. Sir Relly, good morning po. Mix Busos po ito. Morning Clear, po, Sir sir, Vic. no? Kita po natin dito sa at least sa mga nanonood. Ito nga pong pangyayari. Naka-respond, paano po yung response po ng DRMO? Since syempre, hindi siya visually, hindi mo naman malalaman agad, sir, na may tao pala po doon. Paano po siya na-discover? Meron pong concerned citizen, sir, na nag-report po, sir, tumawag po sa aming hotline. At yun po din po yung naging dahilan, sir, kung bakit po, sir, namin na-respond yan. Around 10:22 po yan, sir, na itawag. Tapos, after around 10 minutes po, sir, nakarating na po yung, or less than 10 minutes po, nakarating na po yung mga, ano po natin, sir, mga responders. Then, after po siya ma-extricate or matanggal po doon sa yung mga halaman at yung poste po, immediately nadala po siya sa ospital. Pero yun nga po, unfortunately, na-declare na po siya as dead on arrival po. So nung pong ni-rescue siya, ay buhay pa po ba siya or may malay? I would assume, ma'am, yes. Opo. Pero yun nga po, ma'am, ang base po kasi doon sa, yun nga po, yung pong parang diagnosis po ng ating doktor, yun po yung ano po nila, ang i-retrieve ko lang po yung exact term, severe blunt force trauma. Ayun. Yun po yung
naging dahilan po, secondary to falling tree and post po. Opo. Yun po yung So sa mga nakikinig at nanonood po sa atin, lalo na yung mga riders po, ano po ang inyong advice para sa kanila matapos po natin makita ito, no? Hindi mo talaga maiisip rin, ano? Kasi talagang ang instinct mo, sisilong ka sa puno kapag napakalakas ng ulan. Pero Tama sa po, kaso po nito, yung pa yung dahilan kung bakit siya namatay. Sa ating po mga kababayan, hindi na siguro sa mga riders, no, kahit yung regular po lang naglalakad siguro na silong, maging observant po tayo din sa paligid po natin. Tingnan po natin na baka, yun nga po, kasi pwedeng inisip po natin yung puno ay yung po yung magsasalba sa atin or yung kung ano man po yung structure. Pero tingnan din po natin dahil for the past week po, tuloy-tuloy yung pag-ulan. So ito po ay nagiging dahilan para lumambot po yung mga lupa, ano. So pwede po itong talagang maging sanhi ng mga landslide or soil erosion na that can be fatal as tulad po ng experience po ng ating kababayan. Sir Relly, matanong lang din po namin ang sitwasyon po sa mga bahapong lugar dyan po sa kinasasakupan po ninyo. Kamusta na po ang situation dyan, sir? Po. Sa ngayon po, sir, yung po mga main or major thoroughfares naman po natin, sir, ay nag-subside na po kahapon pa po, no? So, ang ano po natin dito, yung mga natitira na lang po, ay yung pong mga ilang mga subdivisions na, kumbaga, ito po yung mga pwede natin kasi consider po na catch basin. Sila po yung actually mga kaboundary po ng Marikina and Cainta na mga alam po natin na mga flood-prone areas po, no? So, ang hintay na lang po natin dito, kagandahan po, hindi po naman na nag-uulan ng diretso. So, kumbaga, hopefully, bumilis na po yung pag-subside po nung tubig. Mabilis po bang paghupa, sir? May mga times po kasi, sir, na mabilis po yung paghupa niya. Pero since ang ano po natin dito, sir, is yung Manggahan floodway din po. Ito po yung parang endpoint po nung mga ano po natin, isa sa mga dinadaanan po. So kung mataas dito kasi yung tubig po doon sa Marikina River, dugtong po yan, sir. Kapag mabagal po yung paghupa po ng tubig doon, so affected po yung side po, sir, namin. Alright, nako, maraming salamat po, Sir Relly Bernardo ng Antipolo City DRRMO. Ingat po kayo, sir. Kayo rin po. God bless. Thank you, sir. Okay, ngayon naman po ay puntahan natin ang balita tungkol sa mataas pa rin na baha diyan po sa Gahak, Kawit, Cavite mula kay PRTV News, Justin Ignacio. Justin, ano bang latest diyan? Yes, Nina, mataas pa rin ang tubig baha sa Barangay Gahak, Kawit, Cavite ngayong umaga ng Lunes, August 10. Kapag iikot ng PRTV News at DZMM Radyo Patrol sa 6:30, abot 20 pa ang tubig sa Pag-asa Street, Barangay Gahak. Hindi pa kakayanin ng mga light vehicles, kaya't mataas na sasakyan lamang ang posibleng makaraan sa ngayon. Sa ating ding pag-iikot, nakasama natin si Kawit Mayor Army Aguinaldo na binisita ang Gahak Marulas Elementary School na nalubog din sa baha. Galing sa DSWD, ipinamahagi rin ng alkalde ang mga family food packs sa mga residente na nasa lantanang habagat. Matapos niyan, nagtungo si Aguinaldo sa Barangay Marulas upang makipagpulong sa mga opisyal kaugnay ng nangyaring pagbaha. Eksklusibo rin nating nakapanayam si Kawit Mayor Aguinaldo. Pakinggan natin ang kanyang tinig. Catch basin na ito Ang Kawit po. Karamihan nasa taas. Apo. Mataas, sa bundok. Apo. So ang tubig nila lahat bumababa dito. Sa Kawit po. Kawit, Bacoor. Ninya, sa ngayon, nandito ko sa Barangay Marulas dahil nga ay nakipagtulong nga itong si Mayor Army Aguinaldo kasama ibang mga opisyal. Yung kapitan ng Barangay Marulas. Dahil yung Barangay Marulas ay isa rin sa mga binahari ng matindi. At sa mga oras nga na ito, nakakaranas tayo dito ng malakas na bugso ng hangin. No? Ayan, nararanasan natin yung malakas na bugso ng hangin. At sa mga oras na ito, nagpapatuloy pa rin yung pakikipagpulong ni Mayor Aguinaldo sa mga opisyal, kaugnay nga dito sa nangyari nga pagbaha. At iyan na muna ang latest sa mga oras na ito. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News para sa DZMM.
Alright, naku, maraming salamat Justin Ignacio. Ingat ka dyan dahil ayan nga, kita namin ni Partner Migs. Oo. Mataas pa rin yung baha. Oo nga eh. Talagang kung may sugat ka, pwede kang... Pasok yun. At saka at risk ka talaga sa leptospirosis. Kaya sana po humupa na po ang baha, hindi lang dyan sa Kawit, kundi sa lahat po ng lugar all over the world. Yun na nga eh. Nagulat ako. Kala ko mawawala na tong pag-ulan na to ngayong weekend. Lalong lumakas. Kung di ako nagkakamali, di ba Oo. Camille? So yung Maymay, nag-dissolve na. Di ba sabi mawawala na? Yung tapos Maymay, ganito? pero yung southwest monsoon o yung Oo. habagat, na-push siya nung bagyo galing China. Dolphin, di ba? Dolphin yung Si pangalan. Dolphin. Na-push Hindi ba si siya. Dolphin si Maymay? Teka, naguluhan Oo. ako. O basta yung galing basta China, yung iba pang na-push niya. bagyo. Southwest monsoon. Ayan. Tama ka partner, nalusaw yung Maymay, pero yung habagat, hinatak ng bagyong Dolphin. Yan ba yung Fujiwara effect? Ewan ko. Di ba may ganon? Baka hindi. May mga hinihilang ganyan, Oo. paalis ay hihilain. But anyway, ganun talaga. We all have to be I-confirm prepared natin. and Yes. ready. Kaya marami ho ang kanselado. But it's better safe than sorry. Oo, ito. Yes, Oo. partner. Ito, bago tayo magtapos, konting good news naman po, ang advisory po ng Shell sa kanilang mga dealer. Meron pong price change for Shell Pilipinas Corp effective 6 a.m. August 11, 2026. Bababa po ang Uy. presyo po ng gasolina, 4 pesos and 70 centavos, kerosene 4 pesos and 90 centavos at ang diesel 4 pesos and 30 centavos. Downward po yan, pababa. Yan. Okay yun. Ayun. Ayan. Bigla ako ni-research si Fujiwara effect Parang Ano ang daw? ganon. Tama ba? Oo, Pabalik eh, may hahatak pabalik. May hahatakin. Kaso yung isa nalunaw. But anyway, dapat pag-asa sumagot niyan. But Oo nga. pwede nyo i-research. At least yung curiosity po ninyo ay Alright. nabuhay. Okay. Okay. Naku, ingat po tayo mga kaserbisyo, mga kapamilya. At tuloy-tuloy pa rin po ang DZMM special coverage alerto sa habagat. Susunod po si Jeffrey Hernaez sa Tricalazo. Muli ako po si Bix Bustos. Siyempre po, nagseserbisyo pa rin. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye! Bye po! Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Basta AM DZMM.